Ito, good news po. Yung petition na isinampa ni na Congressman Ongab, Attorney Vic Rodriguez at iba pa sa Supreme Court laban sa budget ng 2025. Umaksyon na po ang Supreme Court. Ito po, breaking news sa post ng SMNI. Basahin ko. Executive Secretary Lucas Bersamin, Senado at Kamara, pinakokomento ng Korte Suprema hinggil sa petisyon na nagpapawalang bisa sa 2025 General Appropriations Act. Ayon sa mga petitioner na sina Vic Rodriguez, Isidro Ongab at iba pa, unconstitutional ang pinasang pambansang pondo dahil sa mga blank items na nakapaloob sa bicameral committee report sa General Appropriations Bill. So, report ito ni Margot Gonzales. Ito, basahin ko yung press release ng Supreme Court, Office of the Spokesperson, February 4, 2025. Medyo maliliit yung letra. Tingnan ko kung mabasa ko ba. Ito, press release, press briefer. The Supreme Court in bank, during its session today, February 4, 2025, acted on the petition for certiorari and prohibition in GR number 277975. Victor D. Rodriguez, Isidro T. Ongab, Rogelio A. Mendoza et al. To House of Representatives as represented by Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Senate as represented by Senate President Francis Escudero and Executive Secretary Lucas Bersamin. Victor D. Rodriguez and several others are challenging the constitutionality of Republic Act number 12116 or the General Appropriations Act of Fiscal Year 2025. Petitioners argue that the GAA is unconstitutional for failing to allocate mandatory funding for PhilHealth, unlawfully increasing appropriations beyond the President's recommendations, and allocating the highest budget to infrastructure over education. They add that the GAA is unconstitutional since the bicameral committee report on the General Appropriations Bill contained blank items. The Supreme Court directed, ito na yung order, ito na yung action. The Supreme Court directed respondents, House of Representatives, Senate, and Executive Secretary Lucas Bersamin to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. A copy of the available pleadings may be accessed at the public pleadings section of the Supreme Court website. Okay, so ito po, good news. Mabilis po ang aksyon ng Supreme Court. Hindi tulad nung 2024, may petition. I think pinangunahan noon ni Senator Coco Pimentel at iba pa. Nagsampa sila ng petition sa Supreme Court na ganon din, hinihiling na i-declare unconstitutional ang 2024 national budget. Kailang, hindi na, as far as I remember, correct me if I'm wrong, walang ganitong aksyon, walang ganitong kabilis. Kailan lang ba na-file yung petition? I think last week of January. More than a week ago. O ngayon, meron ng order ang Supreme Court to comment. Ibig sabihin, gumugulong na po ang hustisya. Nako, may natataranta na dyan. Meron nang nag-iisip na i-shutdown ang government. At kung ano-ano pa. Naisip nila na destabilisasyon daw ito. Ano pa yung mga paratang na para lang daw maibalik ang nakaltasan na pundo ng Office of the Vice President. Anyway, pasalamat po tayo sa Korte Suprema. Ulitin ko, ako napakataas pa rin ang
integrity, napakataas ang yung justice system natin, lalo na ang Korte Suprema. Makakaasa tayo na meron ka talagang makukuha ang hustisya sa bansa natin, although mabagal nga lang. Okay na lang, kahit mabagal, basta may hustisya, maghintay ka lang. Kaya hintayin natin ang sagot. Ang huling paliwanag ni Congresswoman Stella Kimbo na hindi daw yung staff ng Appropriations Committee or Finance Committee ang nag-fill in the blanks. Hindi daw, unconstitutional, sabi ni Congresswoman Kimbo. Kaya tanong, sinong nag-fill up? Wala. Hindi nila masagot-sagot sino ang nag-fill up. Kaya ito ngayon, mabuti at umaksyon na ang Supreme Court. Malalaman na natin na magpasalamat tayo kay Attorney Vic dahil mapansin nyo sa Attorney Vic, araw-araw nagla-live siya sa kanyang Facebook page o sa kanyang YouTube channel, yung Third Floor Studio. Na-update tayo palagi. Salamat, Attorney Vic Rodriguez. Okay mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nagkakaroon tayo ng sweldo sa channel na ito. Ginagamit natin sa pagtulong sa tribong Talandig sa Bukidnon. Ngayong araw na ito, nagpa-deliver tayo ng yero at pako sa bundok sa Bukidnon para yung mga sira-sirang bahay ng Talandig mapaayos nila or makapagpatayo ng bahay yung walang bahay na nakikitira lang sa kanilang mga magulang. Kaya salamat sa inyong tulong. Panoorin nyo ang video na ito.